Praise the holy name of our Lord Jesus Christ. Sa oras na ito mga kapatid ay may pag-uusapan po tayo. It's all about the gospel. Ano po ba itong gospel? Well, ang gospel po, ito po yung message. Ito po yung message of grace. Ito po yung good news. So ano po ba yung good news? It's all about the finished work of the Lord Jesus. Ang good news po ay sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay maliligtas. Yun po ang pinaka-gospel. Yun po yung message of grace na tinatawag. Dati nung nasa malaking religion pa ako, nung sa aking kabataan ay talagang hindi ko maunawaan po ito, no? Ano po ba yung big deal dun sa ginawa ni Jesus, no? Bakit tayo maliligtas? Nung ako po yan naging Christian at pinag-aralan ko po yung salita, doon ko po nalaman kung ano po yung ibig sabihin nun. Doon ko po nalaman na napakahalaga pala ng ginawa ni Jesus. Dahil kung hindi ginawa ni Jesus yun, hindi bumaba si Jesus, hindi na pa ako sa krus, hindi namatay at hindi muling nabuhay, lahat ng tao ay sa impyerno ang tungo. Lahat tayo papunta sa impyerno kung wala si Jesus. So, yung kanyang dugo ay nabubo, no? So, yung tanong ko dati, bakit tayo maliligtas dahil dun sa ginawa niya, no? Well, sinabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, lahat pala ang kabayaran ng kasalanan daw ay kamatayan. So ang tanong dito, sino ba sa atin yung hindi nagkasala? So lahat tayo makasalanan, right? Lahat tayo ay sinalangsang yung kautusan at yung batas na ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat tayo makasalanan. Kahit sa simpleng ginawa mong kasalanan, maliit man o malaki, ay kasalanan pa rin yun. Sino ba sa atin yung hindi nagnakaw? Lahat tayo ay nagnakaw. Maliit man o malaki, pag nanakaw pa rin yun. Sino sa atin yung hindi nagsinungaling? Lahat tayo nagsinungaling. Diba? Marami pa, maraming kasalanan na nagawa natin na talagang sa paggawa natin, sa pag-break natin ng law na yon ay naging makasalanan tayo. At sinabi nga dun sa nabasa natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo ay kamatayan. And sa Bible, ano po ba yung kamatayan? Ang kamatayan na sinasabi sa Bible is separation from God. So lahat tayo ay mahihiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Mamamatay tayo, which means maseseparate tayo sa Diyos. So lahat ng tao ay impyerno ang patutunguhan, no? Yung sin kasi, ang ibig kasing sabihin ng sin is yung pag-break sa law, sa pag-break sa commandment. Yun ang sin. At yung mga sumasalangsang, yung nag-break sa law, sa commandment ng Diyos, yun yung mga sinners. Tayo yun. So paano tayo maliligtas? Well, para maligtas ang tao, kailangang may dugo na mabubo para sa atonement, para sa kapatawaran ng kasalanan. So sinabi dito sa Hebreo chapter 9 verse 22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So yung makakapagpalinis sa atin is ang dugo. So kung sabi dito,
Kung wala daw mabuhos na dugo, ay walang kapatawaran. So yun ang ginawa nung unang nung before Jesus Christ, yung mga Israelites ay nag-aalay sila ng hayop, di ba? Papatayin nila yung hayop, tapos yung dugo ibubuhos doon, iwiwisik doon sa dambana, para sa ikakapagpapatawad ng kasalanan ng tao. At sinabi dito sa Leviticus chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Para sa kapatawaran ng kasalanan ay kailangan may mabubo. Dapat yung dugo natin ang siyang mabubo. Dapat tayo yung mamamatay, kasi sinabi nga, di ba, dito na for the life of the flesh is in the blood. So yung buhay ng natin, itong buhay ng katawan natin ay nasa dugo. Pag once na mabubo ang isang dugo, doon mamamatay yung isang tao, doon mamamatay yung isang hayop, yung mga nabubuhay. Para maligtas tayo, kailangan may pumalit sa atin. Dahil sa awa ng Diyos, tayo biniyayaan na imbis na tayo yung mamatay, may pumalit sa atin. Sa mga sinaunang Israelites, para mapatawad yung kanilang mga kasalanan, kailangan nila mag-alay ng hayop, ng kordero, ng kambing, ng guyang toro. Yun para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan, yung atonement, di ba? In the same way, mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Si Jesus Christ, siya yung final sacrifice para sa atin, sa lahat ng tao. Siya yung pinaka final sacrifice, kasi nung nawasak yung second temple ay wala na, hindi na pinapractice yung di ba, yung animal sacrifice. Naka-prophesy sa Bible na bago mawasak yung second temple, ay darating yung yung pinaka final sacrifice, which is si Jesus Christ. So hindi na natin kailangan ng mag-alay ng hayop para mapatawad yung kasalanan natin, kundi kung sino man ang sumampalataya kay Jesus, sino man ang sumunod sa kanya, ay lahat ng kanyang mga kasalanan ay mapapatawad, kasi siya yung pinaka final sacrifice. Kaya nga si Jesus tinawag na Lamb of God. Mababasa po natin dito sa John. Mababasa natin sa John chapter 1 verse 29. The next day John saw Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Kaya siya tinawag na lamb or kordero, kasi gaya nga nung sinabi ko nung una, na siya yung isasakripisyo, gaya ng unang mga ginagawa ng mga Israelites para mapatawad ang kanilang mga kasalanan, ay nag-aalay sila ng kordero, ng lamb, para sa ikapagpatawad ng kanilang kasalanan. Now, si Jesus, ganon din, siya yung pinaka final sacrifice para sa lahat. Ginawa niya yun para sa lahat. Siya yung naging kordero natin na inalay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga may kanta, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Meron ding worthy is the Lamb, di ba? Siya yung tinawag na kordero dahil siya yung pinaka final sacrifice na lahat ng kasalanan ng tao ay mapapatawad through Him. Kaya napakahalaga ng ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang dugo ang siyang pinangtubo sa atin.
Hindi tayo maliligtas dahil sa ating kabutihan. Hindi tayo maliligtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Kahit gaano ka pa kabait o kabuti, gaano ka pa kamatulungin dito sa mundo, kung hindi mo naman inaccept si Jesus as your personal Lord and Savior, ay wala pa rin kapatawaran sa iyong kasalanan. Hindi ka maliligtas dahil sa iyong mga gawa. Maliligtas ka through Jesus Christ. Kung ikaw hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, tanggapin nyo na po siya. If you want to receive Him right now, sumunod lang po kayo sa isang maiksing panalangin. Maiksing panalangin na galing sa puso. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos, aking hari at tagapagligtas. Iligtas mo po ako ngayon sa mga oras na ito. At ako'y maglilingkod sa iyo simula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik, hanggang sa langit, sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po'y sumunod sa maiksing panalangin na yon na galing sa puso ninyo, well, congrats kapatid. Dahil simula ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos. So hindi pa doon natatapos ang lahat, ano? Pagkatapos nyong inaccept si Jesus as your personal Lord and Savior, kailangan nyong sumunod. Alamin niyo yung kanyang salita, read your Bible, pray, and obey. So yun lang po ang aking masasabi ngayon. Pero hindi pa ito yung huli. Marami pa tayong pagsasamahan, marami pa tayong pag-aaralan na salita. So God bless everyone. Shalom.